Rumaragas ang pagpapala sa ating lahat. Para sa ating pangaraw-araw na talata, tayo ngayon nasa Leviticus chapter Kapitulo 1 sa versikulo 3 hanggang versikulo 5. Para sa handog na susunugin, lalaking baka na walang kapintasan ang kailangang dalhin. Dadalhin niya ito sa may pintuan ng tuldang tipanan upang maging karapat-dapat sa akin. Ipapatok niya sa ulo ng hayop ang kanyang kamay at ito'y tatanggapin bilang pantubo sa kanyang kasalanan. Pagkatapos papatayin niya ito sa harapan ko at ang dugo'y ibubuhos ng mga saserdoting anak ni Aaron sa palibot ng nabana sa may pintuan ng tuldang tipanan. So yun na nga, sinabi ko na nga sa previous video ko na pwede nating maunawaan itong Book of Leviticus na oo, Book of Law to, pero pwede rin natin itong unawaan bilang salamin para unawaan natin yung kultura at tradisyon ng old world Israelites. Nung mga kung paano sila namubuhay noong Old Testament yung mga Israelites. So parte na ng kanilang kultura at tradisyon yung pag-offer nila ng sacrificial offering, yung burnt offering ng mga animals. At parte noon ay yung dugo ay ibiniwisik doon sa altar. Kasi nga, utos yun sa kanila ni Yahweh. Nang sa ganun, sila ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Pero since nasa New Testament na tayo, alam natin na kung kaninong dugo yung talagang makapangyarihan at may kakayahang magpatawad ng kasalanan. Kasalanan mo, kasalanan ko. Actually, kasalanan ng sinukob. Para once and for all, mapatawad ang kasalanan ng buong mundo. At yun ay walang iba kundi yung blood of the Lamb, yung dugo ng Panginoong Jesus. Kumbaga, sa passage ito dito sa Leviticus ay naporsyadow kung gaano makapangyarihan o gaano makapangyarihan yung dugo ng Panginoong Jesus. At ito na nga, may kakayahan itong magpatawad ng kasalanan. Kasalanan ko, kasalanan mo. Actually, kasalanan pala mga kaapu-apuhan mo na hindi pa ipinapanganak, sila ay mapapatawad sa magitan ng dugo ng Panginoong Jesus. Oh, yun.